Panalangin para sa kaligtasan, proteksyon at tagumpay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano at ang buhay panalangin ng isang tao ay dapat na paunlarin. Hindi lamang naaapektuhan ng panalangin ang ating buhay at ang buhay ng iba, ngunit ito rin ay isang paraan upang humarap sa Panginoon at lumago sa ating relasyon sa Kanya. Ang puso ng panalangin ay isang pagsamba sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay diin sa kapangyarihan at layunin ng panalangin, at dahil dito, hindi ito dapat pabayaan. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. O aming Diyos, itinataas namin sa iyong kinalalagyan sa ikapitong langit ang panalangin ng aming kaligtasan. Talastas namin ang iyong walang hanggang kapangyarihan at alam namin na ikaw ang siyang tanging makapagliligtas sa amin laban sa anumang sakuna at kapahamakan. Panginoon, sa iyo po namin pinauubaya ang aming mga katawang lupa upang bantayan ng lubos. Sa iyo namin idinudulog ang aming mga kaisipan na magkaroon ng sapat na talino upang makaiwas kami sa anumang panganib. Sa iyo namin pinapanalangin ang aming mga kaluluwa na maging malinis at ligtas upang maging karapat-dapat sa iyong harapan. Bantayan mo kami sa lahat ng sandali. Ilayo mo kami sa mga taong walang iniisip kundi ang paggawa ng masama. Ilayo mo kami sa mga taong nagkukunwari lamang na aming mga kaibigan. Huwag mo kami ilapit sa mga taong magiging daan ng aming pagkapahamak. Ialis mo kami sa mga sitwasyong pagkakanulo sa amin sa apoy ng impyerno, at huwag mo kaming pahintulutang makalapit sa masasamang mithiin ng demonyo. Talos namin na tanging ang aming mga kaluluwa lamang ang kanyang interes, at hindi namin pababayaang kami ay mapunta sa kanyang kaharian. Panginoon, ikaw ang aming kaligtasan. Sa iyo namin pinauubaya ang aming katawan, kaisipan, damdamin at kaluluwa, sapagkat ikaw lamang ang siyang makapangyarihan sa lahat. Panalangin namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ama sa langit, ibuhos ang iyong Espiritu Santo na parang isang malakas na baha sa puso ng iyong buong bayan, yaong mga tinawag sa iyong pangalan. Naway ang ating mga puso ay hugasan ng tubig ng salita, at naway linisin na naglilinis na liwanag ng banal na Espiritu ang mga kaisipan. Hugasan ang mga puso at linisin ang isipan ng mga bahagi ng simbahan na iyong katawan. Panginoon, ipinagdarasal namin na linisin mo ang mga puso at isipan ng iyong buong bayan upang ang aming mga pag-iisip ay mabaling sa Panginoong Jesus. Naway tayo'y bilang mga individual na miyembro at gayon din bilang isang katawan ng mga mananampalataya ay matutong harapin ang iyong kalooban sa ating buhay, upang ang ating mga panalangin ay sinala sa pamamagitan ng liwanag ng iyong kalooban, upang sila ay nakatutok sa iyong perpektong mga plano at layunin.
Naway ang pagnanais ng lahat ng mananampalataya ay itaas ang iyong pangalan upang ikaw ay parangalan sa mga pakikisama at mga lokal na simbahan sa kanyang nararapat na posisyong bilang pinuno. At naway ang Panginoong Hesus ay manatiling sentro, focus at layunin ng ating mga puso. Panginoon, ipinagdarasal namin na buhayin mo ang puso ng lahat ng mananampalataya at lalo na ang mga nag-iwan ng kanilang unang pag-ibig masangkot sa isang baluktot na ebanghelyo na tulog sa legalismo o maging maligamgam sa iyo. Ibalik ang bawat isa sa tamang relasyon sa iyo at isa't isa. Buhayin ninyo ang inyong mga tao na ating ipinagdarasal at ibalik ang puso ng iyong buong bayan sa iyong sarili. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, mahina ang aking buhay at tila nabigo at nagkakawatak-watak, at sa aking puso alam ko na ito ay dahil sa isang pangmatagalang kapabayaan sa iyo at sa iyong mga paraan. Patawarin mo ako, nananalangin ako, at tulungan mo akong bumalik sa tunay na pakikisama sa iyo muli. Panginoon, naniniwala ako na napukaw mo sa aking espiritu ang pangangailangang tumalikod sa aking makamundong mga paraan at tumingin muli kay Kristo. Naniniwala ako na pinabilis mo ang aking espiritu upang ibalik ang aking puso sa iyo. Panginoon, alam ko na ang iyong salita ay nagsasabi sa atin na ang mga makadiyos na kalungkutan ay nagdudulot ng pagsisisi, at alam ko na ako ay naligaw ng malayo sa iyo. At Panginoon, ako ay tunay na nagsisisi sa aking puso. Talagang ninais kong talikuran ang mga paraan na matagal na akong nahuli at bumalik sa iyo. Salamat na kahit na ako ay walang pananampalataya, ikaw ay nanatiling Dalhin mo ako, nananalangin ako sa paanan ng krus. Kailangan kong ibigay sa iyo ang mga paghahari ng buhay ko. Masyadong mahaba, sinubukan kong gawin ang mga bagay sa aking paraan, at napagtanto ko na sa iyo lamang natagpuan ang tunay na kapayapaan. Ngunit Panginoon, alam kong mahina ako at ayaw kong gumala muli sa iyo, at sa gayon ay hinihiling ko na iguguhit mo ako araw-araw at ilagay sa aking puso ang isang taimtim na pagnanasa para sa iyo. Isang pagnanais na mapasa iyong salita at isang pagnanais na makipagkita sa iyo sa madasalin na pakikipag-isa. Panginoon, ipinagtapat ko na kung wala ka ay wala akong magagawa. Dalhin mo sa akin na manalangin ako sa gayong espiritual na kaaliwan na hindi na ako muling maliligaw sa iyong mapagmahal na mga Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panginoon, nakita ko na napakaraming sangka-Kristyanuhan ang naligaw sa mga landas ng katuwiran na kung minsan ay halos maramdaman ko na walang ibang natitira na tunay na nanghahanap ng iyong at itinataas ang pangalan ng Panginoong Jesus. Gayunpaman, ipinaalala ko na nang maramdaman ni Elias na pantay na nag-iisa
at nakahiwalay sa espiritual na ipinaalala mo sa Kanya na mayroong 7,000 iba pang tapat na mananampalataya na hindi nakompromiso ang kanilang pananampalataya o yumuko sa tuhod kay Baal. Panginoon, patawarin mo ako dahil sa aking kritikal na espiritu sa iglesia ngayon. Alam mo na mayroon kang maraming tapat na mga banal sapagkat ikaw pa rin ang nagtatayo ng iyong iglesia ngayon. Bagaman madalas na lihim at tahimik, salamat sa aking mga kapatid na lalaki at babae sa buong mundo na nag-iingat ng pananampalataya at naghahanap kay Jesus bilang may akda at tagapagtapos ng kanilang pananampalataya, at ipinagdarasal ko na ipaalala mo sa bawat isa sa atin ang malaking kayamanan at kapangyarihan na mayroon tayo kay Kristo at magkaisa sa atin ang pagnanais na sabihin ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng biyaya sa isang nawawala at namamatay na mundo. Kapanganakan sa bawat isa sa aming mga puso ng isang pagnanais na magamit mo upang magdala ng isang maliit na revival at espiritual na paggising sa maliit na sulok ng mundo kung saan mo kami inilagay. Ipagtayo ninyo sa bawat isa sa ating mga puso ng ang pagkakaisa sa Espiritu ni Kristo upang tayo'y makilala na kilala natin si Jesus. Si Jesus, sa kaninong pangalan ay ipinagdarasal ko na anupat tayo'y Amen. Ibuhos ang iyong espiritu na aming ipinagdarasal sa mga pinunong Kristiyano at sa mga gumagabay o nagtuturo ng kaunting kawan na mga mananampalataya. Naway magkaroon ng muling paghising sa desperadong pangangailangan para sa bawat Kristiyanong mananampalataya na tumayong malinaw sa harap ng ating Diyos at bigyan ang banal na espiritu ng pahintulot na harapin ang panloob ng mga kaisipan ng ating mga puso upang makilala niya ang bawat lugar ng ating panloob na buhay na nagdadalamhati sa Kanya o pumapatay sa Kanyang pagtatrabaho sa loob ng ating buhay. Panginoon, kailangan nating lahat na magsisi, hindi lamang sa isa-isa, kundi bilang katawan ni Kristo para sa mga pabaya na paraan kung saan marami sa atin ang nadulas. Tulungan mo kaming alalahanin ang mga espiritual na kaitaasan kung saan kami nahulog at bumalik sa iyo at sa iyong mga pamantayan. Tulungan mo kaming hanapin ang iyong muka, hindi lamang individual kundi sa korporasyon, bilang katawan ni Kristo at bilang iyong katawan na simbahan sa lupa. Ipinagdarasal namin na maaaring ito ang panloob na hamon para sa maraming pinuno at pastor, pati na rin sa mga pinamumunuan nila. Bigyan ang bawat isa ng marami na pagnanais para sa kanilang sariling panloob na paglilinis at pakiramdam ng espiritual na pagkasira sa harap mo upang ang mga itinuturo nila ay natulad na hamunin na ilahad ang kanilang sariling mga puso bago ang panloob na pagsisiyasat ng espiritu sa loob. Muling buhayin ang mga puso at espiritu ng mga taong binigyan ng regalo bilang mga pastor o tinawag na maging mga elder
sa kanilang iba't ibang grupo ng simbahan at mga pagtitipon. Naway hanapin ng bawat isa ang iyong muka at bigyan sila ng panibagong pangangailangan ng madaliang pagkilos upang magpakumbaba sa harap mo, upang mahikayat nila ang iba na panatilihin ang kanilang mga mata kay Jesus. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Ama, pinasasalamatan namin kayo na sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo ay matapang tayong makapasok sa banal ng mga banal at tumayo sa harap ng iyong trono ng biyaya upang hanapin ang iyong muka at ialay ang ating mga panalangin, mga petisyon at pagsusumamo sa iyo. Aming pinupuri at luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Panginoon, marami sa iyong mga anak ang naligaw ng landas at naghahangad na masiyahan ang kanilang pagkauhaw sa tubig mula sa mga sirang balon. Sa halip ay uminom ng malalim sa tubig ng buhay na nagmumula sa iyo lamang. At bilang resulta, ang karamihan sa katawan ni Kristo ay mahina, walang lakas, walang interes sa salita ng Diyos at naging disoriented sa mga katotohanang nilalaman nito. Marami ang nawala ang kanilang pangitain tungkol sa maluwalhating pag-asa na itinakda sa harap natin, at marami ang nagbalik sa kanilang sarili hanggang sa pagkaalipin ng legalismo. Bagaman sa pamamagitan ng kamatayan ay muling pagkabuhay ni Kristo ay napalaya tayo mula sa pagkaalipin tungo sa kasalanan. Tumingin ka sa awa sa iyong nangangailangang simbahan at irinyo sa amin ang kagalakan ng aming kaligtasan. Dalhin mo kami sa paan ng krus at ibalik ang kagalakan ng aming kaligtasan at ang katotohanan ng maluwalhating ebanghelyo ng biyaya pabalik sa puso ng lahat na nawala ang kanilang daan sa kanilang espiritual na lakad. Salamat na kapag kami ay lumayo sa iyo, ikaw ay nanatiling aming kasalukuyang tulong sa oras ng problema. Kapag napatunayan nating walang pananampalataya, patuloy kang nagpapatunay na tapat at totoo. Ibalik mo ang iyong katawan sa iyong sarili at bigyan ang bawat isa sa amin ng espiritual na gutom para sa iyo, upang bilang isang katawan ay luwalhatiin ka namin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin sa gabi bago matulog ay mabisa at makapangyarihan upang tayo ay basbasan at ingatan ng Diyos sa buong magdamag. Kaya naman ngayong gabing ito, halina at manalangin sa Diyos at magbigay ng pasasalamat at papuri sa Panginoong Hesus. Dahil ang pagbibigay ng panalangin sa Ama sa gabi bago matulog ay mabisang gawain ng isang mananampalataya upang gabayan, ingatan at pagpalain ng Diyos ang buong magdamag. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mahal na Ama sa langit, salamat sa pagpapadala sa Panginoong Hesus upang mabuhay at mamatay para sa akin.
at salamat sa pagdadala sa akin sa iyong pamilya dahil nagtiwala ako kay Jesus bilang aking tagapagligtas. Salamat na iyon na ang aking katawan ay isang templo ng banal na Espiritu at na ikaw ay nagpadala sa Kanya upang pagyamanin ang aking puso at upang akayin at gabayan ako sa lahat ng katotohanan. Ipinagdarasal ko na kitilin mo ang aking buhay at gamitin ang bawat bahagi ko sa iyong papuri at kaluwalhatian. Ama, alam ko na sinasabi sa atin ng Biblia na lahat tayo ay tumatanggap ng regalo mula sa iyo, isang espiritual na regalo, at naiintindihan ko na ito ay napaka-espesyal at naiiba sa aking sariling likas na mga talento o sa aking sariling mga kakayahan. Panginoon, hindi ko talaga alam kung ano ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na espiritual na kalooban na ibinigay sa akin ng banal na Espiritu noong ako ay ipinanganak mula sa itaas, at kung ano ang aking sariling likas na mga talento at kakayahan. Panginoon, ipinagdarasal ko na gamitin mo ang lahat ng aking pagkatao, ang aking sariling mga kakayahan at ang aking mga talento, pati na rin ang espiritual na kaloob o mga kaloob na nakita mo sa iyong biyaya na angkop na ipagkaloob sa akin. Ngunit ipinagdarasal ko rin na ikaw ay buksan ang aking pagkaunawa sa espesyal na espiritual na kaloob na iyong ipinagkaloob sa akin sa pamamagitan ng iyong biyaya. Ipakita mo sa akin na nanalangin ako ano ang espesyal na kaloob na espiritual na ibinigay mo sa akin upang gamitin para sa kapakinabangan ng katawan ni Kristo. At hinihiling ko na ipakilala mo ito sa akin at gamitin mo ito upang hikayatin at patatagin ang aking mga kapatid kay Kristo sa iyong papuri at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, salamat sa iyo na binigyan mo ang bawat isa sa iyong mga anak ng mga regalo at biyaya na magagamit upang patatagin at hikayatin ang aming mga kapatid sa katawan ni Kristo. Panginoon, inaalay ko ang mga kaloob na espiritual at mga biyaya na nakita mong angkop na ibigay sa akin sa iyo. Inaalay ko kung ano ako sa iyo at ipinagdarasal ko na magamit kita sa isang body ministry sa ibang mga santo ng Diyos upang ako ay makapaglingkod sa aking mga kapatid sa anumang paraan na pipiliin mong gamitin ako. Naway tayong lahat ay magkaisa at mahikayat at magdala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Punan mo ako, nananalangin ako ng kapunuan ng Espiritu Santo at kunin ang aking buhay bilang isang buhay na hain, banal at katanggap-tanggap sa iyong paningin. Gamitin mo ako, nananalangin ako na ipasa ang ebanghelyo ng biyaya sa anumang pipiliin mo. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Ama, ipinagdarasal ko na gamitin mo ang mga espiritual na kaloob at espiritual na mga biyaya na ipinagkaloob mo sa akin
para sa pagsulong ng ebanghelyo ng biyaya, upang ako ay maging isa sa aking mga kapatid kay Kristo bilang magkasama tayo ay lumapit sa iyo. Panginoon, alam ko na ang iyong salita ay nagsasabi sa atin na ang iyong pagnanais na ang lahat ng iyong mga anak ay magkaisa sa diwa ng pag-ibig at sa buklod ng kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong salita, upang bilang mga mananampalataya tayo ay magkaisa sa katawan at espiritu, isang katawan ng mga mananampalataya kung saan si Kristo ay nagalak sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan at para sa pagsulong ng ebanghelyo. Panginoon, alam ko na walang magagawa ang tao upang makamit ang gawaing ito, at kapag sinubukan naming itayo ang iyong iglesia sa aming sariling makalaman na lakas o batay sa aming sariling makamundong karunungan, tiyak na mabibigo ito, dahil ang Panginoong Hesus lamang ang pinuno ng katawan at siya ang nangako na sa pamamagitan ng kanyang espiritu upang itayo ang kanyang simbahan at upang magbigay ng pagtaas. Gamitin ang lahat ng mga tinawag mo upang maging mga guro at ebanghelista ng pastor, upang tapat na magbigay ng kasangkapan at magbigay ng kasangkapan sa lahat ng mga tao ng Diyos para sa gawain at paglilingkod kung saan ang bawat isa ay tinawag at para sa pagsulong ng ebanghelyo ni Kristo. Naway ang bawat isa sa iyong mga lingkod ay maging ganap na kagamitan at espiritual na kagamitan upang maisakatuparan hanggang sa matapos ang gawain at paglilingkod na iyong ibinigay sa amin upang gawin. Palakasin at itayo ang bawat miyembro ng iyong katawan ni Kristo upang tayo ay magkaisa sa espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, hinihiling ko ang iyong kapatawaran para sa mga nasa katawan ni Kristo na iyong pinaparangalan ang iyong pangalan sa anumang paraan sa pamamagitan ng hindi nararapat na paggamit ng mga mahalagang espiritual na kaloob na iyong naging mabait na ipagkaloob sa bawat isa sa iyong mga anak. Panginoon, ipinagdarasal ko na hindi ako maging mapanuri sa iba, ngunit hinihiling ko na pigilan mo ako sa paglayo sa katotohanan ng iyong salita. Bigyan mo ako ng puso na itaas ang aking mga kapatid sa panalangin upang sama-sama nating hangarin na maging higit at higit na katulad ni Kristo habang tayo ay naglilingkod sa ating sariling mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa iyong papuri at kaluwalhatian. Bigyan mo ako ng panalangin, isang tama at makadiyos na karunungan at pag-unawa upang matukoy ko kung ano ang mga regalo ang mula sa iyo at naginamit sa maling paraan para sa makasariling pakinabang. Bigyan mo ako ng isang mapagpasalamat na puso at isang pagnanais na magbigay ng kusang loob at ayon sa lahat ng nais mo para sa aking buhay at saksi. Tulungan mo akong maging pampatibay loob sa ibang mga miyembro ng katawan ni Kristo, at maaari ba akong gamitin upang hikayatin ng iba sa anumang kapasidad ng iyong pipiliin, pisikal, emosyonal,
panlipunan o espiritual. Palakihin ang aking pananampalataya sa iyo at bigyan mo ako ng isang matuturuan na espiritu at ang kakayahang laging magkaroon ng sagot para sa pag-asa na nasa akin. Bigyan mo ako ng pagkakataong ipahayag ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng biyaya at isang pagpayag na kumuha ng anumang baton na pipiliing mong ilagay sa aking landas. Panginoon, ipinagdarasal ko na naway ako na ang pinakamahusay na maaari kong maging at hilingin sa iyo na pagkalooban ako ng anumang espiritual na mga kaloob na nakikita mong angkop. Panginoon, ipinagdarasal ko na ilayo mo ako sa inggit kapag nakita ko ang isang kapatid na lalaki o babae na gumagana sa kanilang espiritual na kaloob na ibinigay ng Diyos o nagpapakita ng magandang bunga ng espiritu sa kanilang buhay. Ngunit sa halip ay mabuhay ako at lumakad ng mapagpakumbaba sa harap mo lahat ng mga araw ng aking buhay sa iyong papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Diyos, ikaw lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng karangalan at lakas at kamahalaan at kapangyarihan at kaluwalhatian at karangalan at pagpapala sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay at ginawa mo kami para sa iyong kasiyahan at sa iyong karangalan. At sa gayon ay pumunta ako ngayon upang mag-alok ang aking sarili na gamitin sa iyo. Salamat, Ama, para sa espiritual na mga kaloob na binigay mo sa akin. Panginoon, alam ko na ngayong maraming mga katibayan sa paligid natin na ang mga espiritual na kaloob na magbigay mong ibinigay sa marami sa simbahan ay tila inabuso sa parehong paraan na sila ay mailapat sa simbahan sa Korinto. Panginoon, ipinagdarasal ko na gamitin mo ang aking espiritual na mga kaloob, pati na rin ang aking likas na kakayahan sa iyong papuri at kaluwalhatian at hindi para sa aking sariling personal na paggamit o pagmamataas. At Panginoon, tinatanggap ko na ang mga espiritual na kaloob ay hindi kinakailangang katibayan ng espiritualidad. Gayunmay, Panginoon, ipinamamanhi ko na ako'y lumago sa biyaya at sa pagkakilala kay Jesus. Naway lumago ako sa espiritual at maging mature sa pananampalataya upang ang aking mga espiritual na kaloob ay magamit bilang angkop sa isang mature na lalaki o babae ng Diyos. Magpakumbaba sa akin kung kinakailangan, Panginoon, sapagkat hindi ko nais na maging mapagmataas. Alam na ikaw ay pinagkalooban ng labis na biyaya at kagandahang loob sa mga espiritual na mga regalo na binigay mo sa akin. Tulungan mo akong gamitin ng tama ang lahat ng ibinigay mo sa akin ng matalino at naaangkop at panatilihing akong mababa sa krus at nasira sa harap mo. Ama, pinupuri ko at pinasasalamatan kita sa bawat espiritual na kaloob na mayroon ako. At buong panalangin kong inialay ang bawat isa pabalik sa iyo upang magamit ang mga ito gaya ng gusto mo sa akin
na gamitin ang mga ito upang tulungan at hikayatin ang ibang mga mananampalataya sa mahihirap na panahong ito at upang itaas ang iyong pangalan. Dahil sa pagnanais ko na dumami ka sa bawat bahagi ng aking buhay at bumaba ako hanggang sa hindi ako kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at gumagawa sa pamamagitan ko. Tulungan mo akong manalangin ako upang matuklasan ang tamang paraan upang magamit ang aking espiritual na kaloob at ipinagdarasal ko na ituro mo sa akin kung paano gamitin ang lahat ng aking espiritual na kaloob sa iyong papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin para sa kaligtasan, proteksyon at tagumpay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano at ang buhay panalangin ng isang tao ay dapat na paunlarin. Hindi lamang naaapektuhan ng panalangin ang ating buhay at ang buhay ng iba, ngunit ito rin ay isang paraan upang humarap sa Panginoon at lumago sa ating relasyon sa Kanya. Ang puso ng panalangin ay isang pagsamba sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay diin sa kapangyarihan at layunin ng panalangin, at dahil dito, hindi ito dapat pabayaan. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. O aming Diyos, itinataas namin sa iyong kinalalagyan sa ikapitong langit ang panalangin ng aming kaligtasan. Talastas namin ang iyong walang hanggang kapangyarihan at alam namin na ikaw ang siyang tanging makapagliligtas sa amin laban sa anumang sakuna at kapahamakan. Panginoon, sa iyo po namin pinauubaya ang aming mga katawang lupa upang bantayan ng lubos. Sa iyo namin idinudulog ang aming mga kaisipan na magkaroon ng sapat na talino upang makaiwas kami sa anumang panganib. Sa iyo namin pinapanalangin ang aming mga kaluluwa na maging malinis at ligtas upang maging karapat-dapat sa iyong harapan. Bantayan mo kami sa lahat ng sandali. Ilayo mo kami sa mga taong walang iniisip kundi ang paggawa ng masama. Ilayo mo kami sa mga taong nagkukunwari lamang na aming mga kaibigan. Huwag mo kami ilapit sa mga taong magiging daan ng aming pagkapahamak. Ialis mo kami sa mga sitwasyong pagkakanulo sa amin sa apoy ng impyerno. At huwag mo kaming pahintulutang makalapit sa masasamang mithiin ng demonyo. Talos namin na tanging ang aming mga kaluluwa lamang ang kanyang interes at hindi namin pababayaang kami ay mapunta sa kanyang kaharian. Panginoon, ikaw ang aming kaligtasan. Sa iyo namin pinauubaya ang aming katawan, kaisipan, damdamin at kaluluwa sapagkat ikaw lamang ang siyang makapangyarihan sa lahat. Panalangin namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ama sa langit, ibuhos ang iyong Espiritu Santo na parang isang malakas na baha sa puso ng iyong buong bayan, yaong mga tinawag sa iyong pangalan. Naway ang ating mga puso ay hugasan ng tubig ng salita at naway
Linisin na naglilinis na liwanag ng banal na espiritu ang mga kaisipan. Hugasan ang mga puso at linisin ang isipan ng mga bahagi ng simbahan na iyong katawan. Panginoon, ipinagdarasal namin na linisin mo ang mga puso at isipan ng iyong buong bayan upang ang aming mga pag-iisip ay mabaling sa Panginoong Jesus. Naway tayo'y bilang mga individual na miyembro at gayon din bilang isang katawan ng mga mananampalataya ay matutong harapin ang iyong kalooban sa ating buhay upang ang ating mga panalangin ay sinala sa pamamagitan ng liwanag ng iyong kalooban, upang sila ay nakatutok sa iyong perpektong mga plano at layunin. Naway ang pagnanais ng lahat ng mananampalataya ay itaas ang iyong pangalan upang ikaw ay parangalan sa mga pakikisama at mga lokal na simbahan sa kanyang nararapat na posisyong bilang pinuno. At naway ang Panginoong Hesus ay manatiling sentro, focus at layunin ng ating mga puso. Panginoon, ipinagdarasal namin na buhayin mo ang puso ng lahat ng mananampalataya at lalo na ang mga nag-iwan ng kanilang unang pag-ibig masangkot sa isang baluktot na ebanghelyo na tulog sa legalismo o maging maligamgam sa iyo. Ibalik ang bawat isa sa tamang relasyon sa iyo at isa't isa. Buhayin ninyo ang inyong mga tao na ating ipinagdarasal at ibalik ang puso ng iyong buong bayan sa iyong sarili. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, mahina ang aking buhay at tila nabigo at nagkakawatak-watak, at sa aking puso alam ko na ito ay dahil sa isang pangmatagalang kapabayaan sa iyo at sa iyong mga paraan. Patawarin mo ako, nananalangin ako, at tulungan mo akong bumalik sa tunay na pakikisama sa iyo muli. Panginoon, naniniwala ako na napukaw mo sa aking espiritu ang pangangailangang tumalikod sa aking makamundong mga paraan at tumingin muli kay Kristo. Naniniwala ako na pinabilis mo ang aking espiritu upang ibalik ang aking puso sa iyo. Panginoon, alam ko na ang iyong salita ay nagsasabi sa atin na ang mga makadiyos na kalungkutan ay nagdudulot ng pagsisisi, at alam ko na ako ay naligaw ng malayo sa iyo. At Panginoon, ako ay tunay na nagsisisi sa aking puso. Talagang ninais kong talikuran ang mga paraan na matagal na akong nahuli at bumalik sa iyo. Salamat na kahit na ako ay walang pananampalataya, ikaw ay nanatiling Dalhin mo ako, nananalangin ako sa paanan ng krus. Kailangan kong ibigay sa iyo ang mga paghahari ng buhay ko. Masyadong mahaba, sinubukan kong gawin ang mga bagay sa aking paraan, at napagtanto ko na sa iyo lamang natagpuan ang tunay na kapayapaan. Ngunit Panginoon, alam kong mahina ako at ayaw kong gumala muli sa iyo, at sa gayon ay hinihiling ko na iguguhit mo ako araw-araw at ilagay sa aking puso ang isang taimtim na pagnanasa para sa iyo. Isang pagnanais na mapasa iyong salita at isang pagnanais
na makipagkita sa iyo sa madasalin na pakikipag-isa. Panginoon, ipinagtapat ko na kung wala ka ay wala akong magagawa. Dalhin mo sa akin na manalangin ako sa gayong espiritual na kaaliwan na hindi na ako muling maliligaw sa iyong mapagmahal na mga Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panginoon, nakita ko na napakaraming sangka-Kristyanuhan ang naligaw sa mga landas ng katuwiran na kung minsan ay halos maramdaman ko na walang ibang natitira na tunay na nanghahanap ng iyong at itinataas ang pangalan ng Panginoong Jesus. Gayunpaman, ipinaalala ko na nang maramdaman ni Elias na pantay na nag-iisa at nakahiwalay sa espiritual na ipinaalala mo sa kanya na mayroong 7,000 iba pang tapat na mananampalataya na hindi nakompromiso ang kanilang pananampalataya o yumuko sa tuhod kay Baal. Panginoon, patawarin mo ako dahil sa aking kritikal na espiritu sa iglesia ngayon. Alam mo na mayroon kang maraming tapat na mga banal sapagkat ikaw pa rin ang nagtatayo ng iyong iglesia ngayon. Bagaman madalas na lihim at tahimik, salamat sa aking mga kapatid na lalaki at babae sa buong mundo na nag-iingat ng pananampalataya at naghahanap kay Jesus bilang may akda at tagapagtapos ng kanilang pananampalataya, at ipinagdarasal ko na ipaalala mo sa bawat isa sa atin ang malaking kayamanan at kapangyarihan na mayroon tayo kay Kristo at magkaisa sa atin ang pagnanais na sabihin ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng biyaya sa isang nawawala at namamatay na mundo. Kapanganakan sa bawat isa sa aming mga puso ng isang pagnanais na magamit mo upang magdala ng isang maliit na revival at espiritual na paggising sa maliit na sulok ng mundo kung saan mo kami inilagay. Ipagtayo ninyo sa bawat isa sa ating mga puso ng ang pagkakaisa sa Espiritu ni Kristo upang tayo'y makilala na kilala natin si Jesus. Si Jesus, sa kaninong pangalan ay ipinagdarasal ko na anupat tayo'y Amen. Ibuhos ang iyong espiritu na aming ipinagdarasal sa mga pinunong Kristiyano at sa mga gumagabay o nagtuturo ng kaunting kawan na mga mananampalataya. Naway magkaroon na muling paghising sa desperadong pangangailangan para sa bawat Kristiyanong mananampalataya na tumayong malinaw sa harap ng ating Diyos at bigyan ang banal na espiritu ng pahintulot na harapin ang panloob ng mga kaisipan ng ating mga puso upang makilala niya ang bawat lugar ng ating panloob na buhay na nagdadalamhati sa Kanya o pumapatay sa Kanyang pagtatrabaho sa loob ng ating buhay. Panginoon, kailangan nating lahat na magsisi, hindi lamang sa isa-isa, kundi bilang katawan ni Kristo para sa mga pabaya na paraan kung saan marami sa atin ang nadulas. Tulungan mo kaming alalahanin ang mga espiritual na kaitaasan kung saan kami nahulog at bumalik sa iyo at sa iyong mga pamantayan. Tulungan mo kaming hanapin ang iyong mukha
hindi lamang individual kundi sa korporasyon. Bilang katawan ni Kristo at bilang iyong katawan na simbahan sa lupa. Ipinagdarasal namin na maaaring ito ang panloob na hamon para sa maraming pinuno at pastor, pati na rin sa mga pinamumunuan nila. Bigyan ang bawat isa ng marami na pagnanais para sa kanilang sariling panloob na paglilinis at pakiramdam ng espiritual na pagkasira sa harap mo upang ang mga itinuturo nila ay natulad na hamunin na ilahad ang kanilang sariling mga puso bago ang panloob na pagsisiyasat ng espiritu sa loob. Muling buhayin ang mga puso at espiritu ng mga taong binigyan ng regalo bilang mga pastor o tinawag na maging mga elder sa kanilang iba't ibang grupo ng simbahan at mga pagtitipon. Naway hanapin ng bawat isa ang iyong muka at bigyan sila ng panibagong pangangailangan ng madaliang pagkilos upang magpakumbaba sa harap mo upang mahikayat nila ang iba na panatilihin ang kanilang mga mata kay Jesus. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Ama, pinasasalamatan namin kayo na sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo ay matapang tayong makapasok sa banal na mga banal at tumayo sa harap ng iyong trono ng biyaya upang hanapin ang iyong muka at ialay ang ating mga panalangin, mga petisyon at pagsusumamo sa iyo. Aming pinupuri at luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Panginoon, marami sa iyong mga anak ang naligaw ng landas at naghahangad na masiyahan ang kanilang pagkauhaw sa tubig mula sa mga sirang balon. Sa halip ay uminom ng malalim sa tubig ng buhay na nagmumula sa iyo lamang. At bilang resulta, ang karamihan sa katawan ni Kristo ay mahina, walang lakas, walang interes sa salita ng Diyos at naging disoriented sa mga katotohanang nilalaman nito. Marami ang nawala ang kanilang pangitain tungkol sa maluwalhating pag-asa na itinakda sa harap natin at marami ang nagbalik sa kanilang sarili hanggang sa pagkaalipin ng legalismo. Bagaman sa pamamagitan ng kamatayan ay muling pagkabuhay ni Kristo ay napalaya tayo mula sa pagkaalipin tungo sa kasalanan. Tumingin ka sa awa sa iyong nangangailangang simbahan at irinyo sa amin ang kagalakan ng aming kaligtasan. Dalhin mo kami sa paan ng krus at ibalik ang kagalakan ng aming kaligtasan at ang katotohanan ng maluwalhating ebanghelyo ng biyaya pabalik sa puso ng lahat na nawala ang kanilang daan sa kanilang espiritual na lakad. Salamat na kapag kami ay lumayo sa iyo, ikaw ay nanatiling aming kasalukuyang tulong sa oras ng problema. Kapag napatunayan nating walang pananampalataya, patuloy kang nagpapatunay na tapat at totoo. Ibalik mo ang iyong katawan sa iyong sarili at bigyan ang bawat isa sa amin ng espiritual na gutom para sa iyo upang bilang isang katawan ay luwalhatiin ka namin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Ang panalangin sa gabi bago matulog ay mabisa at makapangyarihan upang tayo ay basbasan at ingatan ng Diyos sa buong magdamag. Kaya naman ngayong gabing ito, halina at manalangin sa Diyos at magbigay ng pasasalamat at papuri sa Panginoong Hesus. Dahil ang pagbibigay ng panalangin sa Ama sa gabi bago matulog ay mabisang gawain ng isang mananampalataya upang gabayan, ingatan at pagpalain ng Diyos ang buong magdamag. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mahal na Ama sa langit, salamat sa pagpapadala sa Panginoong Hesus upang mabuhay at mamatay para sa akin. At salamat sa pagdadala sa akin sa iyong pamilya dahil nagtiwala ako kay Hesus bilang aking tagapagligtas. Salamat na iyon na ang aking katawan ay isang templo ng banal na Espiritu at na ikaw ay nagpadala sa Kanya upang pagyamanin ang aking puso at upang akayin at gabayan ako sa lahat ng katotohanan. Ipinagdarasal ko na kitilin mo ang aking buhay at gamitin ang bawat bahagi ko sa iyong papuri at kaluwalhatian. Ama, alam ko na sinasabi sa atin ng Biblia na lahat tayo ay tumatanggap ng regalo mula sa iyo, isang espiritual na regalo, at naiintindihan ko na ito ay napaka-espesyal at naiiba sa aking sariling likas na mga talento o sa aking sariling mga kakayahan. Panginoon, hindi ko talaga alam kung ano ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na espiritual na kalooban na ibinigay sa akin ng banal na Espiritu noong ako ay ipinanganak mula sa itaas. At kung ano ang aking sariling likas na mga talento at kakayahan. Panginoon, ipinagdarasal ko na gamitin mo ang lahat ng aking pagkatao, ang aking sariling mga kakayahan at ang aking mga talento, pati na rin ang espiritual na kaloob o mga kaloob na nakita mo sa iyong biyaya na angkop na ipagkaloob sa akin. Ngunit ipinagdarasal ko rin na ikaw ay buksan ang aking pagkaunawa sa espesyal na espiritual na kaloob na iyong ipinagkaloob sa akin sa pamamagitan ng iyong biyaya. Ipakita mo sa akin na nanalangin ako ano ang espesyal na kaloob na espiritual na ibinigay mo sa akin upang gamitin para sa kapakinabangan ng katawan ni Kristo. At hinihiling ko na ipakilala mo ito sa akin at gamitin mo ito upang hikayatin at patatagin ang aking mga kapatid kay Kristo sa iyong papuri at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, salamat sa iyo na binigyan mo ang bawat isa sa iyong mga anak ng mga regalo at biyaya na magagamit upang patatagin at hikayatin ang aming mga kapatid sa katawan ni Kristo. Panginoon, inaalay ko ang mga kaloob na espiritual at mga biyaya na nakita mong angkop na ibigay sa akin sa iyo. Inaalay ko kung ano ako sa iyo at ipinagdarasal ko na magamit kita sa isang body ministry sa ibang mga santo ng Diyos
upang ako ay makapaglingkod sa aking mga kapatid sa anumang paraan na pipiliin mong gamitin ako. Naway tayong lahat ay magkaisa at mahikayat at magdala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Punan mo ako, nananalangin ako ng kapunuan ng Espiritu Santo at kunin ang aking buhay bilang isang buhay na hain, banal at katanggap-tanggap sa iyong paningin. Gamitin mo ako, nananalangin ako, na ipasa ang ebanghelyo ng biyaya sa anumang pipiliin mo. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Ama, ipinagdarasal ko na gamitin mo ang mga espiritual na kaloob at espiritual na mga biyaya na ipinagkaloob mo sa akin para sa pagsulong ng ebanghelyo ng biyaya, upang ako ay maging isa sa aking mga kapatid kay Kristo bilang magkasama tayo ay lumapit sa iyo. Panginoon, alam ko na ang iyong salita ay nagsasabi sa atin na ang iyong pagnanais na ang lahat ng iyong mga anak ay magkaisa sa diwa ng pag-ibig at sa buklod ng kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong salita, upang bilang mga mananampalataya tayo ay magkaisa sa katawan at espiritu, isang katawan ng mga mananampalataya kung saan si Kristo ay nagalak sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan at para sa pagsulong ng ebanghelyo. Panginoon, alam ko na walang magagawa ang tao upang makamit ang gawain ito, at kapag sinubukan naming itayo ang iyong iglesia sa aming sariling makalaman na lakas o batay sa aming sariling makamundong karunungan, tiyak na mabibigo ito, dahil ang Panginoong Hesus lamang ang pinuno ng katawan at siya ang nangako na sa pamamagitan ng kanyang espiritu upang itayo ang kanyang simbahan at upang magbigay ng pagtaas. Gamitin ang lahat ng mga tinawag mo upang maging mga guro at ebanghelista ng pastor, upang tapat na magbigay ng kasangkapan at magbigay ng kasangkapan sa lahat ng mga tao ng Diyos para sa gawain at paglilingkod kung saan ang bawat isa ay tinawag at para sa pagsulong ng ebanghelyo ni Kristo. Naway ang bawat isa sa iyong mga lingkod ay maging ganap na kagamitan at espiritual na kagamitan upang maisakatuparan hanggang sa matapos ang gawain at paglilingkod na iyong ibinigay sa amin upang gawin. Palakasin at itayo ang bawat miyembro ng iyong katawan ni Kristo upang tayo ay magkaisa sa espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, hinihiling ko ang iyong kapatawaran para sa mga nasa katawan ni Kristo na iyong pinaparangalan ang iyong pangalan sa anumang paraan sa pamamagitan ng hindi nararapat na paggamit ng mga mahalagang espiritual na kaloob na iyong naging mabait na ipagkaloob sa bawat isa sa iyong mga anak. Panginoon, ipinagdarasal ko na hindi ako maging mapanuri sa iba, ngunit hinihiling ko na pigilan mo ako sa paglayo sa katotohanan ng iyong salita.
Bigyan mo ako ng puso na itaas ang aking mga kapatid sa panalangin upang sama-sama nating hangarin na maging higit at higit na katulad ni Kristo habang tayo ay naglilingkod sa ating sariling mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa iyong papuri at kaluwalhatian. Bigyan mo ako ng panalangin, isang tama at makadiyos na karunungan at pag-unawa upang matukoy ko kung ano ang mga regalo ang mula sa iyo at naginamit sa maling paraan para sa makasariling pakinabang. Bigyan mo ako ng isang mapagpasalamat na puso at isang pagnanais na magbigay ng kusang loob at ayon sa lahat ng nais mo para sa aking buhay at saksi. Tulungan mo akong maging pampatibay loob sa ibang mga miyembro ng katawan ni Kristo at maaari ba akong gamitin upang hikayatin ng iba sa anumang kapasidad ng iyong pipiliin, pisikal, emosyonal, panlipunan o espiritual. Palakihin ang aking pananampalataya sa iyo at bigyan mo ako ng isang matuturuan na espiritu at ang kakayahang laging magkaroon ng sagot para sa pag-asa na nasa akin. Bigyan mo ako ng pagkakataong ipahayag ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng biyaya at isang pagpayag na kumuha ng anumang baton na pipiliing mong ilagay sa aking landas. Panginoon, ipinagdarasal ko na naway ako na ang pinakamahusay na maaari kong maging at hilingin sa iyo na pagkalooban ako ng anumang espiritual na mga kaloob na nakikita mong angkop. Panginoon, ipinagdarasal ko na ilayo mo ako sa inggit kapag nakita ko ang isang kapatid na lalaki o babae na gumagana sa kanilang espiritual na kaloob na ibinigay ng Diyos o nagpapakita ng magandang bunga ng espiritu sa kanilang buhay. Ngunit sa halip ay mabuhay ako at lumakad ng mapagpakumbaba sa harap mo lahat ng mga araw ng aking buhay sa iyong papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Diyos, ikaw lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng karangalan at lakas at kamahalaan at kapangyarihan at kaluwalhatian at karangalan at pagpapala sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay at ginawa mo kami para sa iyong kasiyahan at sa iyong karangalan. At sa gayon ay pumunta ako ngayon upang mag-alok ang aking sarili na gamitin sa iyo. Salamat, Ama, para sa espiritual na mga kaloob na binigay mo sa akin. Panginoon, alam ko na ngayong maraming mga katibayan sa paligid natin na ang mga espiritual na kaloob na magbigay mong ibinigay sa marami sa simbahan ay tila inabuso sa parehong paraan na sila ay mailapat sa simbahan sa Korinto. Panginoon, ipinagdarasal ko na gamitin mo ang aking espiritual na mga kaloob, pati na rin ang aking likas na kakayahan sa iyong papuri at kaluwalhatian, at hindi para sa aking sariling personal na paggamit o pagmamataas. At Panginoon, tinatanggap ko na ang mga espiritual na kaloob ay hindi kinakailangang katibayan ng espiritualidad. Gayunmay, Panginoon, ipinamamanhi ko na ako'y lumago sa biyaya at sa pagkakilala kay Jesus.
Naway lumago ako sa espiritual at maging mature sa pananampalataya upang ang aking mga espiritual na kaloob ay magamit bilang angkop sa isang mature na lalaki o babae ng Diyos. Magpakumbaba sa akin kung kinakailangan, Panginoon, sapagkat hindi ko nais na maging mapagmataas. Alam na Ikaw ay pinagkalooban ng labis na biyaya at kagandahang loob sa mga espiritual na mga regalo na binigay mo sa akin. Tulungan mo akong gamitin ng tama ang lahat ng ibinigay mo sa akin ng matalino at naaangkop at panatilihing akong mababa sa krus at nasira sa harap mo. Ama, pinupuri ko at pinasasalamatan kita sa bawat espiritual na kaloob na mayroon ako. At buong panalangin kong inialay ang bawat isa pabalik sa iyo upang magamit ang mga ito gaya ng gusto mo sa akin na gamitin ang mga ito upang tulungan at hikayatin ang ibang mga mananampalataya sa mahihirap na panahong ito at upang itaas ang iyong pangalan. Dahil sa pagnanais ko na dumami ka sa bawat bahagi ng aking buhay at bumaba ako hanggang sa hindi ako kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at gumagawa sa pamamagitan ko. Tulungan mo akong manalangin ako upang matuklasan ang tamang paraan upang magamit ang aking espiritual na kaloob at ipinagdarasal ko na ituro mo sa akin kung paano gamitin ang lahat ng aking espiritual na kaloob sa iyong papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen.